Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw po ito mag-a-update po tayo sa project po natin dito po sa Bulacan. Yan, location po nito is San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga client, sa mga viewers po natin na taga Bulacan, yan, binabati po namin kayo. At sa client po natin kay Ma'am Sally, yan, kay Tita Sally na nasa US, yan, binabati po natin siya. So mag-a-update po tayo ngayon ng progress ng ating project dito po sa Bulacan. Before po natin tignan yung latest update, ipakita ko lamang po sa inyo yung previous progress po natin for the past few weeks dito po sa Bulacan. Yung structural po natin, yung roofing, yan ipapakita ko po, ipa-flash ko na lang po sa screen yung mga naging progress po natin before. Yan, so na-check po natin yung progress at kung nakasubaybay po kayo sa previous vlog po natin before po itong kalsada po na to, rough road po yan dati, pero yan kagandahan po dito, nakasemento na po siya, yan, sementado na. At kung papansinin po natin, medyo pababa po yung daan po dito, medyo maraming bundok po dito sa sa San Jose del Monte, kaya medyo pababa po yung yung road, tapos medyo matataas po yung mga lote natin. Halimbawa dito medyo pataas po yung lot po natin dito, pati yung lot po ng client po natin medyo pataas po yung pong mismong lot. So check po natin yung latest update ngayon, mga ka-blessed. Nasa finishing stage na po tayo, nakapagbakod na rin po tayo dito po sa harapan po ng property line po natin. So ito po yung property line. Existing na po kasi yung bakod natin before, so meron po na po tayong bakod dito sa right side, tapos sa likod meron na rin po, tapos meron po tayong bakod din po dito. Firewall po siya ng kabilang structure. Yan, so nakapagbakod na po tayo niyan dito sa harapan. So kung papansinin po natin, yan, ito po siya. May mga wall po tayo dito, tapos may pedestrian gate po tayo dito. Yung po yan main gate po natin. Yan, dito po siya yan. Yan, ito yung main gate po natin. So tamang-tama po siya. Ito po yung driveway po natin yan. So yung opening po natin na ito nasa
Nasa 4 meters pa po siya. Yan, meron po tayong opening dito. Meron po kasi mga puno dito, ka-blessed. May mangga dito, tapos meron din mangga dito. Yung gagawin po niyan dito is paparequest pa po niyan sa mismo electric provider para po cut po yung mga trees po dito. Kasi yung mismo mga kable po, para makita niyo po siya. Yan. Mga mismo mga kable po siya, dumadaan na po siya sa mga puno. So hindi po siya pwedeng putulin na lang na basta-basta. So kailangan i-request po yan sa mismong electric provider. Ayan, hindi siya pwedeng putulin. Yan po yung mga kable. Titignan po natin. Yan, so once na-request na po yan, pangkukuha po ng permit niyan para alis po yung mga puno na to na kabilaan. Pero kung hindi man po siya i-request at the moment, makakadaan pa rin po. And makakadaan pa rin po yung sasakyan po dito kasi nasa 4 meters po yung lapad po nito, yung main entry po natin. So ito po yung main gate niyan, tapos yung pedestrian gate dito siya. Yan, tapos gagawa po tayo ng ramp po niyan dito. Lalagay po tayo ng ramp. Tapos meron din po tayong wall dito. Maglalagay po tayo ng accent wall niyan. Ayan. Itong wall na to, may accent wall yan. Itong wall po na to, meron din po accent wall yan. Yun dito. So yung pong status po ng bahay at the moment, papakita ko po sa inyo. Nasa finishing na po tayo. Ano, nakatayo na po yung mismong bahay. Nakapag-tiles na po sila. Check po natin ka-blessed. Papansinin po natin, naka-elevate po. Naka-elevate po yung property po natin dito. So ito pa lang po yung road level. Titingnan po natin, halos nasa 1, 2, 3 more, most likely mga 3 meters po yung elevation po ng finished flooring po natin from the road level. Yan. Pasok tayo, ka-blessed, para makita po natin. Yan, tapos itong area po niya na to, yan, pwede po ipa-landscape. Yan, itong portion na to, napakaluwang pa. Luwang na mga sidewalk nila dito. So, ganito po, ka-blessed, yung makikita po natin sa property. Yan, pagpasok po natin, meron po tayong malaking bakante dito. Vacant lot po dito, and then another vacant lot po dito. So, napakaluwang po ng lot po ng mga client po natin. So, ginawa po natin, inatras po natin yung pong bahay. Yan, para magkaroon po tayo ng ample space po dito. Nandito po sa harapan. So, pwede pong ipa-landscape in the future. Pati yun dito. So, ito yung magiging driveway po natin yan. Driveway, tapos meron po tayong vacant lot sa banda rito. Yan, pati po dito sa may side. Papunta po sa ating dirty kitchen. May papakita po natin. Medyo umuulan nga lang po, ka-blessed. Yan, so ito po yung facade po ng bahay natin. Yan, tapos may steps po tayo dito sa portion na to. So ito yung parking lot po natin, 2-car parking sa portion na to. Tapos ito po yung porch po natin para mas maging maluwang po siya. Wala po siyang grills dito. So stairs po yung nilagay po natin para mas magmukhang maluwang po siya. Wala po siyang grills, pwede po dito. Stairs po yung nilagay po natin. Yan, tapos sa portion na to, yan, meron po tayong setback dito. Nasa 2.5 yung pong setback po natin dito. And then meron po tayong lanay area sa portion po na to. Ayan, so ito po yung main door natin yan. And then naglagay po tayo ng corner window po dito. Malaking corner window para meron po tayong natural light po sa mismong bahay. So pasok po tayo, ka-blessed. Ayan, so upon entry, so ito po yung makikita po natin. This is an open concept po. Open concept layout. Yung makita po natin, sala, and then yung dining. Tapos yung pong ceiling po natin, nag-upgrade po tayo dito ng PVC panel. Dito po sa living area, pati po dito po sa dining, and then naglagay po tayo ng cove ceiling. Cove ceiling paikot. Ayan, so open concept para mas maluwang po siyang tignan. So ito po yung magiging sala niyan. Dito po yung sofa. And then yung pong
yung pong TV wall po natin, dito po siya. Yan. Yan, TV wall. Tapos yung dining area po natin, dito po siya. Dining area. Tapos itong area po na to, itong buong area po na to, ito po yung magiging kitchen area po ng client po natin, si Ma'am Sally, na binabati po pala natin ulit si Ma'am Sally, nasa US. Hopefully po makauwi na po siya very very soon para yan, ma-turn over na po natin yung retirement home po niya. So ganito po yung layout niyan. Ito po yung kitchen natin. So meron po tayong letter L na lababo niyan dito po, tapos may center island po tayo dito, tapos yung mga storage po natin, pwede po tayo maglagay ng storage dito, and then meron po tayong extension po dito ng ating auxiliary kitchen. Yan, so ongoing po yung pagta-tiles po natin dito. Yan, request po ng mga client po natin magkakaroon ng tiles po dito. So itong portion na to, ito po yung yan, auxiliary kitchen. Meron po niyan tayong lababo niyan dito sa portion po na to. Yan, tapos meron pa po tayong space dito sa portion na to. Yan, extra space. Pwede pong gawin garden, pa-landscape, or kung gusto pong magkaroon extension yung ating auxiliary kitchen, pwede rin po siya dito. So ito po yung view po natin if nandito po tayo sa labas ng ating may formal kitchen. Tapos yung tiles po natin dito, wood tile po yung nilagay po natin. Request pa ng client po natin, wood tile, pero dito the rest of the living area and dining, kulay white naman po siya. So ito po yung lanay po natin. So naka-cover din po yung lanay natin, naka-finish din po, naka-tiles. And tapos naka-polycarb roofing po tayo dito. And para at least hindi pa rin po nababasa kapag po umulan. Yan. Tapos meron po tayong hallway dito sa portion po na to. So yung hallway po natin, papunta po siya sa mga bedrooms po natin. So yung po palang bedrooms po natin, tatlo po siya, 1, 2, and then po yung yan, third bedroom. Yan, ito po yung first bedroom po natin. First bedroom, and then ito po yung common CR po natin. Yung mga tiles na ginamit po natin, color cream po siya. Common CR po ito. And then po yung bedroom 2. And then yung pong master's bedroom, yan, dito po siya. Yung master's bedroom po natin, so dito po yung headboard niyan. Tapos yung pong TV wall, dito po siya. Tapos meron po siyang walk-in closet. Yan, so walk-in closet, medyo madilim nga lang po. Yan, walk-in closet, yan, napakaluwang po ng walk-in closet natin. Tapos meron po tayong ayan, ito po yung banyo po natin. And then, dito po sa banyo po natin, may mga cream po yung tiles natin dito, pero sa portion po na to, maglalagay po tayo ng kulay green na tiles. Request po na client po natin magkaroon ng green accent. Yung pong banyo po na master's bedroom, so maglalagay po tayo ng green tile or yung kulay jade na tiles. Yan, sa portion po na to, para magkaroon po siya ng accent. Yan, so wardrobe. Yan, ito po yung masters. Yan, so kung babalik po tayo sa living area, so ito po yung makita po natin. Yan, hallway, yung mga rooms po natin. Ayan, so ito po yung buong area po ng living and dining. At ito po yung view po natin if lalabas po tayo from our living area. So ito po yung porch po natin. Yan, napaka ganda pong mag-setup ng upuan dito. So portion po na to, napakaluwang. Dito po ako para makita niyo po yung full view niya. Yan, yan, napakaluwang. Tapos ito po yung view po natin. Yan, very ideal po ito if magpapa-garden po tayo dito, magpapa-landscape. Yan, tapos ito yung driveway po natin. Tapos another landscape po sa portion po na to. Tapos din po natin, medyo pababa po yung slope po ng lupa. Since sabi ko nga po medyo mabundok po yun dito. Yan, kaya medyo pataas po yung lot property po natin.
Kablessed, kung titignan po natin, hindi pa masyadong kita yung buong bahay unless umatras po tayo since mataas po yung elevation po ng lupa. So ito po yung view po niya if nandito po tayo sa labas po ng mismong bahay, sa labas po ng mismong property. Yan, ito po yung buong property. Ito po yung buong property line. I mean property ng client po natin. Yan, meron pa tayong space dito. May space din po sa kabila. Pati po sa likuran, hindi na po tayo nakapunta pero may space pa rin po tayo sa may likuran po ng bahay. Yan, so nasa finishing stage na po tayo, ka-blessed. Nag-prepare na po tayo ng mga walls natin, skim coating, tapos mag-paint na po tayo yan. Yung windows natin, saka doors po natin, ongoing na po dito. So konting panahon na lang po, ka-blessed. Hopefully po ma-meet po natin yung client po natin personally. Hindi pa po namin siya na-meet personally, nag-video call lang po kami. Tapos chat lang po para po sa mga updates. Yan, hopefully ma-meet po namin yung client po natin once na nakauwi po siya sa Pilipinas. So mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa Bulacan. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.